Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 9 hanggang 15. So mga Aquarius, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa linggong ito. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius sa mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the King of Swords. Beautiful. In the area of what do you need to focus, meron po kayong the Tower card. In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Devil card. In the area of your near future, meron po kayong the Ace of Swords. Lovely, lovely, lovely. In the area of your challenge, meron po kayong the Ten of Pentacles. In your fortune, meron po kayong the Emperor card. Beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Temperance card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga Aquarius, thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po yan sa bawat reading natin para po sa inyo dito sa ating channel. Thank you rin po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Hermit card. Ngayon, ramdam na ramdam ko, Aquarius, yung parang gusto mo munang mag-solo. Gusto mo munang lumayo. Gusto mong to avoid the crowd or to avoid yung mga mapanghusgang mga mata. Siguro maraming times sa parang gusto mo sa kwarto lang, sa trabaho gusto mo munang mapag-isa, ayaw mo makisama sa mga lunch meetings o sa kaya sa mga pagniyaya ka ng mga kaibigan mo, parang ayaw mo munang sumama. Nakita ko dito that you are empowering yourself when it comes to your independence, na parang hinahanap mo talaga yung mga bagay na gusto mo at yung purpose mo, no? I don't know why, ramdam ko yung pagkaligaw, parang naliligaw ka eh. Parang you are trying to make sense of everything. At ngayon, pilit mo hinahanap yung may sense na sagot na parang saan ba ako pupunta? Ano ba yung dapat kong gawin? Hindi ka makapag-isip kapag maraming tao. Hindi ka makapag-isip kapag sinishare to sa iba. Kaya parang ngayon kinikip mo lang on yourself and you just want to wait for the clarity to arrive para pag okay na, kapag nakapag-isip ka na ng tama, saka mo siya i-share sa iba. Parang ganon. So ngayon, kitang-kita ko dito yung paghahangad mo na mapag-isa muna or kimkimin muna ang lahat bago mo siya sabihin sa iba. Kasi nga, importante muna feeling mo na buo muna sa akin bago nila malaman. Parang ganon. And ayaw mo rin kasi maka-istorbo, ayaw mo rin kasi na bitbitin din nila yung burden mo, kaya saka mo na lang sasabihin pag okay ka na, no? So I understand what you're feeling at makakaasa ka naman that you will find the right answer that you want. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Meron kang rebirth. Yes, every end is a new beginning. Talaga namang para kang phoenix, no? Nagbabagong buhay, nagbago ng transformation. At dahil sa nag-isolate ka, talagang pinag-isipan mo tong mabuti, tinago mo, kinimkim mo, at hinanda mo muna ang sarili bago mo to nilabas sa iba. Kitang-kita ko na parang gugulatin mo sila. Parang they are so um, clueless sa mga pinagdaraanan mo. Pero nung i-open mo na sa kanila, parang nagurat sila na, okay ka na? Wow, naabot mo na agad. Parang they can't believe. Hindi nila ma-connect yung dots for you. Kasi nga, nilihim mo ito. Pero now, nakita ko na you are in your best element, especially in your King of Swords. Talagang palaban ka ngayon. Actionan mo to kung kinakailangan actionan. Panahon na ito para lumaya ka, something like that. Ayaw mo nang mapatali sa mga bagay na alam mong walang saysay, no? And you are really, really finding kung paano magkakaroon ng sense yung mga pinaglalaban mo. Here, ayaw mo na kasi ng laro-laro, ayaw mo na ng paligoy-ligoy, ayaw mo na ng paiba-iba, gusto mo na talagang tumbukin yung problema para makalarga ka na. Nakita ko rin dito na kung ayaw ka nilang tulungan, sabi mo, ako gagawa. Kung ayaw nyo, ako na lang. Parang ganon. You are taking charge of your life and handa kang suungin yung laban na ito matapos lang siya. No? So, really, it's a empowering time for you para labanan yung isang dapat tapusin
or para makapagsimula ka na altogether. Okay? The King of Swords being clarified by the Ten of Swords. Yes, talagang nanggaling ka sa pagkadapa. Meron kang 10, 10 here. 10 of Swords and 10 of Pentacles telling you ending na talaga of a tough cycle. Sabi nga dito, end is a new beginning. So, kung ano man daw itong matatapos na cycle sa buhay mo, ito na yung chance mo para bumangon, para bumawi. Halimbawa, nalugi ka, nasaktan ka, na-reject ka, or na-disappoint ka about something, punong-puno ng kasawi ang palad, panahon to para ibawi ang sarili. Kaya nga ngayon, hinahanap mo talaga yung sayo mo, ano ba yung dapat kong gawin? What is the best way para makabawi na ako, makabangon na ako? Ayaw mo i-share sa iba kasi nga halo-halo opinion. Meron pa iba dyan, i-judge ka lang. Kaya gusto mo munang kimkimin para pag nakabawi ka na at okay na ang lahat, feeling ko doon mo siya i-share sa ibang tao. Okay? So good for you, good for you. Gets ko tong strategy mo, Aquarius. So, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga action na gusto mong gawin para makabawi na, para magkapera na, para makaroon na ng pag-alwan sa buhay? Comment down below, i-claim na natin yan, i-manifest na natin. It will come true para sa'yo. Okay? So, wag po kayo mahiyang magsulat sa baba. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Tower card. Sabi dito, mag-focus ka lang sa mga kaya mong gawin. Pero yung mga bagay na wala na sa kamay mo, na hindi mo na kayang kontrolin at pigilan, hayaan mo na yun. Let it go, let it flow. Don't control the narrative. Don't be fixated doon sa plano mo talaga na ito yung vision ko, ito lang yung dapat maganap. No, sometimes kailangan mo talaga maging open sa mga possibilities sa buhay. At ngayon na binabago talaga ni God ang life mo, sabi niya, okay, i-rearrange natin, Aquarius, ang life mo para mag-work sa'yo. Nakita ko dito na kaya nagbabago ang lahat kasi parang pinupush ka talaga ni God na bumangon at tumayo't lumaban. Kasi daw kung hindi nagbabago ito, hindi ka naman daw kikilos eh. Yun ang sabi ng yung spirit guides eh. Kaya parang nire-arrange talaga. Halimbawa, meron kang dapat aksyonan pero tinetenga-tenga mo lang. Ayun, may nangyari tuloy. Meron dapat baguhin, meron dapat aksyonan. Kaya parang napabangon ka, napakilos ka. So, huwag nating hintayin na si God ang gumalaw ng mga changes. Pag alam mo kailangan baguhin, kailangan ayusin, ayusin mo na. Para kapag si God na ang kumilos, ay baka mahirapan kang kontrolin yan. Di ba? So, ngayon, tumingin ka sa paligid mo, alin ba dyan na dapat ayusin? Maaring ikaw, dapat ayusin mo ang lifestyle mo, yung paggastos sa pera. Naku, baka mamaya mali pala ang expenses mo, no? So, i-change mo na yan so that it will be beneficial para sa'yo moving forward. Okay? Clarify natin si Tower card. So siya nga pala, Aquarius, paano nyo po pinapanood ang ating video? Every time po na may upload ako. Tuwing almusal ba, o bago matulog, or while working, or while exercising, o kaya habang nagmamaneho pa uwi, no? Paano nyo po pinapanood ito at paano po siya nakakatulong sa inyo every week? Comment na po sa baba, babasahin ko po yan. Dami, tumilapon. Meron din nalaglag sa sahig. Hindi natin siya pupulutin dahil sabi niya hindi siya belong sa ating reading for today. Okay? Okay. Clarify pa natin si Tower. You have the Queen of Cups and then the Three of Pentacles. Okay? Sabi dito ng yung Spirit Guides, Aquarius, na itong changes na ito sa buhay mo ay nagbubukas ng kaliwanagan sa puso mo. Kung ano ba yung mga dapat kong pahalagahan, kung ano ba yung mga dapat ko nang pabayaan, and then with the help of these people sa buhay mo, sila yung aagapay sa'yo para maitawid mo yung isang bagay na mahalaga sa'yo. Example, sa pamilya, pangarap mong maitayo tong sideline na ito, so yung family member mo para mag-a-adjust sila, para tulungan ka na makapag-adjust sa mga changes sa life. Example, yun nga, meron kang bagong negosyo tapos single parent ka. So yung anak mo parang ipapaalaga mo muna sa kanila para maasikaso mo ito. So syempre nagbabago yung lifestyle mo, nagbabago din yung schedule. Merong aagapay sa'yo para mapanghawakan mo yan at maitawid mo hanggang dulo. So nakita ko dito na parang walang pagsidlan yung puso mo sa galak kasi there are people willing to help sa kabila ng mga pagbabago at sila talaga yung parang maaalala mo every time na tinulungan nila ako, ginabayan nila ako.
And they are the people that you will cherish moving forward. Okay, congrats po para sa inyo. In the area of what you need, meron po kayong the Seven of Swords. Sabi dito, kailangan daw, kilos daw muna tayo ng tahimik lang ha. Hindi pwedeng binobroadcast agad-agad. Hindi pwedeng pinapamalita agad-agad yung ating ginagawa. Kasi marami sa paligid may mga bad intentions, may mga inggit, may mga bad energy na ayaw nating humalo sa ating ginagawa. Para hindi mapurnada, sekreto lang muna ha. Make sure na ikaw ay punong abala dyan, hands-on ka, huwag mo tong iwas-iwasan, harapin agad kasi parang ikaw lang naman ang maasahan mo, 'di ba? Sarili mo lang aasahan mo. Kaya you really need to give your all para dito. Okay? Nakita ko rin dito parang kinakailangan mo talagang maglabas ng bagong strategy or bagong paraan para gumana siya. Kasi yung mga dati daw na paraan mo, na-realize mo na parang, ay, bakit hindi na gumagana? Bakit parang hirap-hirap ngayon? Ayun, the Page of Cups. Sinasabi dito na you need to put your whole heart para dito. You need to love what you're doing. You need to offer yourself to make sure na itong bagong gagawin mo ay magbunga talaga. Kasi marami sa atin na kikilos, gagawa, pero hindi naman bukal sa puso. Ayaw naman talagang gawin, napipilitan lang. Pero ikaw, if you really put your whole heart, energy, power, affection dito, talagang maganda ang bunga nito. Siguro mahirap sa umpisa, siguro nakakapagod, pero dahil iniibig mo to, mahal mo to, hindi mo to susukuan. Ibibigay mo ang lahat kahit nakakapagod. Okay? Very important yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Devil card. Si Devil card, sinasabi dito na handa ka ng putulin or handa ka ng tapusin yung mga bagay sa buhay mo na rason kung bakit ka nadapa ng ganito. No? Kung bakit ka nalugmok or nalubog sa komunoy na yan, handa mo ng pagtagumpayan yung bagay na ito. Example, kaya ka pala natalo sa isang bagay kasi ma-pride ka, ma-ego ka. So ikaw ngayon parang babaguhin mo na yun, tatapusin mo na. Sabi mo, ayoko na maging ma-pride, ayoko na maging ma-ego para hindi ako bumalik dito. O kaya mga toxic friend to, toxic people in your life. Handa mo nang i-cut off sila sa buhay mo kasi sila pala yung rason kung bakit ka nahihirapan ng ganyan. Pwedeng ganon. Okay? O kaya ikaw mismo to, no? Kino-confront mo na yung sarili mo about your fear, about your wrong lifestyle or wrong habits. At ngayon, kine-cleanse mo na yung life mo to do better. Parang, kasing simple to ng ngayon ready ka na linisin yung kwarto mo. Parang isang Sabado gumising ka at may hawak ka ng dustpan at walis at nililinis mo na yung kwarto mo. Ganun siya kasimple. Meron kang active participation sa pagbabago sa life. You are releasing what is toxic para hindi ka na nahihirapan ng ganyan. Very good for you. Okay? The Devil cards being clarified by the Ten of Cups. Yes, ngayon, ramdam ko dito na hindi ka na papapigil pa sa pag-abot mo sa mga pangarap mo para sa pamilya. Pwede rin home setting to, katulad sa sinabi ko kanina na parang gusto mong linisin yung bahay, linisin yung kwarto, and you just want to remove the negativity. Kung ito man ay tungkol sa relasyon, sa mga magulang, sa mga anak na parang feeling mo tinatali ka o sinasakal ka, parang panahon daw to para kausapin at para makabangon ka na. Kasi kung hindi nila naiintindihan yung sinasapit mo o dinadanas mo, paano daw natin to mababago? Kaya you need to confront what you need to confront this time. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang pasakalye, dire-diretso ka, bluntly, full force, no? Haharapin mo yung issue sa kanila para manumbalik yung dapat manumbalik at maplansya yung dapat maplansya. Sabi dito ng yung spirit guides ay make sure na yung intention ay para sa ikakabuti at hindi lang para manalo or patunayan na tama ka. Sometimes we need to value our relationships. Pero meron ka talagang tao sa parte ng buhay mo na parang ready ka na napakawalan siya. Na parang siya pala yung rason kung bakit ako nahihirap, kung bakit ako nagdurusa, kung bakit wala akong maipon, kung bakit hindi ako masaya, kung bakit parang ang dami kong insecurities sa buhay dahil sa kanya. So ngayon, na-realize mo na i-cut off ko na siya sa buhay ko, ayoko na siyang makasama, para magkaroon ka talaga ng kapanatagan at
totoong happiness. Okay? So, narinig ko talaga palayain ang sarili, palayain ang sarili. And once na mangyari yun, parang lilinaw na sa'yo kung ano talaga yung importante at anong hindi. Lilinaw din yung daan na dapat mong tahakin from now on. So, take action, ibangon ang sarili. Layuan ang dapat layuan, tapusin ang dapat tapusin para magkaroon na ng harmonious na energy sa buhay mo. Okay? In your near future, eto ka, you have the Ace of Swords. Si Ace of Swords, sinasabi dito na in the near future, maliliwanagan ka din sa nangyari. Sa mga kalabuan mo ngayon, pagdating ng araw talagang, gets ko na kung bakit kailangan kong danasin yon, kung bakit kailangan kong tapusin ang ugnayan ko dito, kung bakit nahirapan akong bumangon, bakit ngayon lang, bakit hindi last year, bakit this year pa. Everything will make sense at may realize mo na, si God ang may dahilan. Okay, ngayon gets ko na ito talaga yung simula na gusto niyang ibigay sa akin. Yung pagbangon ko at pag-iwas ko sa mga rason kung bakit ako nahirapan bumangon. Ace of Swords din po ay card of breakthrough. Talagang ito ay malaking indikasyon na talagang napagtagumpayan mo yung mahirap na parte ng buhay mo. Akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mo kayang harapin at lagpasan, pero ito ka, panalong-panalo ka this time na pagtagumpayan mo yung mahirap na parte. So congrats po. I-claim natin to at is-clarify natin. Ace of Swords. The Ace of Wands. Yes, 1-1 is here telling you angel number of right direction. Nasa tamang landas ka daw, nasa tamang direksyon ka, kaya huwag ka nang matakot ngayon. Kung unti-unti mo nare-realize na gusto mo nang bumawi, gusto mo nang magsimula ulit, yan talaga yung push sa'yo ng yung spirit guides na gawin this time. And in the near future, you will realize why. Na parang, kaya pala bigla akong nag-decide noon na umalis na. Kaya pala nag-decide ako na lumayo na doon because tamang direksyon pala yun. Ginigising ako ng aking spirit guides. Here, in the near future, dahil malinaw na sa'yo ang lahat-lahat, makakapag-come up ka na on a big plan or a big idea na gusto mong itulay, gusto mong ipaglaban. At yun, tutubo yan para sa'yo. Magiging fruitful ito at ito'y indikasyon ng bagong buhay para sa'yo. Okay? Huwag ka daw matakot na magsimula ulit, mag-try sa ibang lugar, sa ibang kumpanya, ibang trabaho, or ibang bansa talaga. At nakita ko yung bagong bagay na yan or bagong lugar na yan, diyan ka talaga magsasucceed at mag-excel. So congrats po. This is really a winning time for you to have a brand new opportunity. Congrats. Napakaganda ng near future mo, Aquarius. Okay? In your challenge, meron kang sacred boundaries and authentic self. Sabi dito, yakapin mo kung sino ka talaga, yung buong pagkatao mo. Walang tinatago, walang nililihim, walang kinakahiya. Kasi kapag tanggap mo kung sino ka talaga, parehong maganda at pangit mong katangian, nobody can use that against yourself. Okay? Nakita ko dito na kapag tanggap mo ang sarili mo, walang kahit na sino man na makapag-down sa'yo. Okay? You also have sacred boundaries. Respecting and honoring your limits sets you free. Assertiveness and self-care. Sabi dito, dapat alam mo daw kung ano yung mga limitasyon mo, pati yung mga tao sa paligid mo. Dapat ini-impose mo daw yung boundaries na yan. Pag ayaw mo binabastos ka, sabihin mo. Pag ayaw mo na ginaganto ka, tell them. So that they will know na hindi ka nila pwedeng i-cross ng ganyan. Okay? In your challenge, meron po kayong the 10 of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, Aquarius, panahon na para isipin mo yung pangmatagalan. Okay? Ngayon, pabangon ka pa lang. Bumabawi ka pa lang sa buhay at lumalaban ka ulit. Ngayon pa lang bumalik yung kumpiyansa mo about something, no? So ngayon, hanapin natin kung ano talaga yung totoong magpapaligaya sa atin na long term, pangmatagalan, at hindi mo susukuan. Okay? Kayo din po yung tinatawag other Aquarius ha. Sa ibang Aquarius to na kausapin daw yung family member ng maayos pagdating sa mga mana or mga properties. Medyo ramdam ko yung tension with a certain family member dahil inaagaw ba yung lupa or kine-claim yung bahay daw ay sa kanya. Specific to ha, para sa ibang Aquarius dyan, hindi para sa lahat. May certain Aquarius dyan na may issue about family matters sa property or hatian na kailangan daw plansyahin. You need to find a solution para ito ay plantsadong matapos. Wag mo daw hayaan na
masira ang relasyon dahil lang sa mga property or mga dapat asikasuhin. Maging civil ka daw at isipin mo yung pangmatagalan. Okay? Importante yan. But for many of you, kayo po'y ginigising ng yung spirit guides na, huy, long term ang isipin mo, wag yung ngayon lang. Wag mo isipin yung para sa next month lang, kailangan masatisfy tayo for the next 5 years or for the next 10 years, kailangan konkreto ang mga hakbang. Okay? Ten of Pentacles, the Ten of Pentacles din. Yes, talaga namang sinasabihan ka ngayon na, huy, long term ang atupagin mo, wag yan. Halimbawa, meron kang pera ngayon, gusto mong bumili ng new gadget. Teka, long term ba to o ipunin ko na lang para makapag-ipon for bahay or for bagong kotse? Kailangan isipin mo kung may value ba sa'yo to for the next 10 years. Kaya kailangan masinop ka ngayon at intindihin na dapat may ingat sa bawat hakbang. Okay? Para mas matuunan mo ng pansin yung pangmatagalan. Okay? In your fortune, meron kang grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Sabi dito, mahalin mo at i-appreciate mo yung mga bagay na meron ka kasi before, dinasal mo lang din yan. Pero ngayon, meron ka na, di ba? And nakakalimutan mo daw pasalamatan yung mga bagay na yan. Especially kay God sa bawat dasal mo. Okay? You also have taking shelter. The answers are within. Lahat daw ng tanong mo, ikaw lang din daw makakasagot. Especially here, you have a lot of questions. You have a lot of confusion. Hindi mo alam kung saan pupunta, hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay. Pero actually, alam mo naman ramdam mo yan Kailangan mo lang talagang kalkalin sa puso mo, mag-self-reflection ka para makita mo kung ano ba talaga ang gusto mo at kung ano yung gusto mong gawin moving forward. Okay? In your fortune, you have the Emperor card. Sabi dito, you're gonna get back the control in your life. Kung dati parang sawing palad ka, parang hindi mo alam ang gagawin, pero heto ka, babangon ka na at talagang kontrolado mo na ang buhay mo. Everything now is in order. Everything now is working fine para sa'yo. Kung meron mga dapat aksyonan, ready ka. Talagang hawak na hawak mo na yung buhay mo this time. Okay na, kalmado na. So ngayon tinatawag ka Aquarius na yung spirit guides na maging disiplinado para lahat ng okay sa buhay na ay mapanghawakan mo pa for a very long time. Kaya importante yung disiplina, pagiging wais, alam mo dapat yung hakbang mo to keep the good life. Okay? Nakita ko rin dito na for some, magkakaroon ka ng bagong posisyon, leadership post, or a better promotional na posisyon na hindi mo akalaing makukuha mo pero ibibigay sa'yo. Okay? Congrats po. Emperor card, the Six of Swords. Yes. Dahil sa tapang mo, dahil sa sigasig mo, at hindi ka umurong, hindi ka nag-give up, hindi ka nag-quit, eto ka. Aabante na daw yung buhay mo in a calmer shores. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, parang kampante ka, kalmado ka, relax ka, everything now is in order, everything now is out of chaos. Talaga namang napakamatiwasay at running smoothly na ang buhay dahil punong abala ka. Kumbaga nakatutok ka rin, alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung dapat mong iwasan, kaya mas kalmado, mas smooth sailing. So congrats po, dahil sa sipag mo, tiyaga, determinasyon, tibay, at lakas, talaga nag-move forward yung isang bagay sa buhay mo. I-claim mo to, it's gonna be yours, okay? In your challenge, meron kang, you and your loved ones are safe. Okay ka daw sa kapamilya mo. Sabi ko nga sa inyo with kasanin kanina. Okay. Sabi ko nga sa inyo parang merong mga bagay na kailangan mong isiping mabuti. Pero nag-uugat daw kasi yan sa mga uncertainties mo, mga takot. Pero ito ay isang konfirmasyon na okay ka. Okay din ang pamilya kaya you don't need to worry. Okay? You also have adjustments are required. Kailangan daw natin mag-adjust ngayon, especially sa mga bagong sisimulan, sa mga lalakaran, especially sa mga bagong direksyon. Kailangan daw mag-adjust tayo para magawa natin yung dapat nating gawin. Parte din ng adjustment yung pagputol sa mga bagay na sumisira sa diskarte mo. Okay? In your divine messages, meron po kayong temperance card. Tinatawag ka, Aquarius, na magpakatatag, maging masipag, maging pasensyoso Hindi lahat ng bagay ay instant. Okay? Panahon to para magtiyaga, daanan mo daw yung proseso, huwag mag-shortcut, and huwag mapagod na gawin siya every single day. Pag kailangan ka dyan ng 7 a.m., dapat nandoon ka ng 7 a.m. and give your best. Bukas makalawa, baka magulat ka na lang na okay na pala ang lahat. Okay?
So, panahon to para ilaan ng effort, ilaan ng power, because Archangel Michael is here giving you the assurance na everything is fine. Protektado ka at ginagabayan ka. Okay? Clarify natin. Temperance card. The Four of Swords. Yes. Sabi dito, isuko mo kay God. Itaas mo sa Kanya. Gawin mo lang everyday yung trabaho mo. Gawin mo lang yung makakaya mo. And then let God do the rest. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nakikita naman daw ni God eh. Nakikita niya yung pagod mo, yung kayod mo, yung dedikasyon mo. Kaya kapag may time ka para mag-relax, maupo, matulog, magpahinga, gawin mo daw yan. Kasi parang reward mo sa sarili mo yung pagpapahinga. Kaya kung sabi ko nga sa inyo kanina, daanan mo yung proseso, pagtrabahuhan mo, pero isama mo rin daw yung right rest or right relaxation para makahinga ka paminsan-minsan at magkaroon ka pa ng lakas na lumaban every single day. Okay? So, balansehin natin to, ang pagkayod, work hard, and play hard. Okay? Outcome mo yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. You have October. Meron po kayong milestone pagdating sa Oktubre. Congrats po. Kung meron ka mang occasion pagdating na Oktubre, halimbawa birthday ng kapatid, pamangkin, or anniversary, kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Okay? Meron kang magandang aasahan sa Oktubre. And siya nga pala, happy birthday sa mga Aquarius. Nag-celebrate today. Habang nanonood ngayon, happy birthday. Season mo pa rin to, no? So, enjoy your time and have a lovely celebration. Ikain mo na lang ako, okay? You also have heart, love, deep affection, and caring. Ngayon linggong ito, pahalagahan mo yung pagmamahal sa pamilya, sa buhay mo, sa career mo, no? If you love everything you have in your life, nako, dodoble yan, titriple yan, okay? You also have hills, obstacles to overcome. Yes, meron ka talagang dapat malagpasan, kayang-kaya mo yan, smooth sailing ka dito. You also have scissors, disappointment is some affair. Meron ka daw mga tao sa buhay mo na very disappointed ka. Kaya siguro talagang gusto mong umiwas. Kaya sabi mo, ako na nga lang gagawa, nakaka-disappoint naman kayo. Ako nakikilos. Parang ganun. Okay? So, ang outcome mo for Feb 9 to 15, the Magician card. Wow, palakpakan muna. Everything now is possible para sa'yo. Kung iniisip mo na hindi mo kaya, kung iniisip mo na napaka-imposible, no. Everything is possible para sa'yo. Kaya wag mong pagdudahan ng sarili. Panahon to para kumilos. Panahon to take action, to make a big decision, big move, para matupad yung manifestation mo. Okay? Sabi dito, ready ka na, handa ka na to take on the challenge. You have the every experience in your life para magawa ito. Pinagdasal mo to, di ba, Aquarius? Hiniling mo to kay God and then ngayon binibigay na. Kaya kumapit ka, humanda ka, baka magulat ka na lang sa mali-discover mo about yourself at nasa kamay mo na yung minsang hiniling mo lang. So congrats po, i-claim mo yan, para sa'yo yan. Clarify natin. You have the Three of Swords. Wow! So sabi dito ng yung Spirit Guides Aquarius na wag mong hayaan na yung mga painful experience from the past ay makasira sa diskarte mo ngayon. Example, balak mong mag-apply sa ganitong trabaho, takot na takot ka sa HR kasi before, yung HR dati pinahiya ka, sinaktan ka halimbawa, or nilait ka halimbawa. Kaya ngayon, tumatagal yung pag-a-apply mo. Sabi mo, ayoko, bukas na lang. Bukas, wag na lang, ayoko ulit. So, nakaka-apekto sa'yo yung heartache from the past. So, sabi dito, let go of what happened. Paghilumin mo ang sarili mo sa mga nangyari at ngayon, laksan mo ang loob mo, gawin mo siya. Magician card is really a sign for you to take action, to make a move. Kasi narinig ko ready ka na daw. Kaya wag mo laging isipin tong past na to. Hindi na to mangyayari. Kung talagang natuto ka dyan, it will not happen anymore. Ngayon, much better person ka na para makaiwas ka dito, gawin mo yung tama. Okay? And be a better version of yourself. Kasi kayang-kaya mo to ngayon. Kayang-kaya mo to. Okay? So Aquarius, ito po ang inyong February 9 to 15. Kung naka-resonate po kayo, comment down below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.